Ito sa 40th Infantry Battalion, legend si Master Sergeant Joan Caro. Legend dahil yun lang, mahigit 20 lang naman tong encounter niya na nakalista. Mula 1997 hanggang ma-wounded siya ng 2008, mahigit 20 encounters. Isa siya sa haligi at role model dito sa 40 IB. And karangalan ko na i-share niya yung mga dinaanan niya dahil ito yung mga pinaka-mabibigat na labanan dito sa area nila. Primarily sa Pikit, Alyosan, Midsayap, Carmen. Ganitong klase ng sundalo ng Pilipinas, katulad ni Master Caro, ito yung mga sobra-sobra yung experience. Sobra-sobra. So, Master, first episode. I'm Master Sergeant Caro from Sultan Kudarat. So I entered military service on 16 March 1997. And after 3 months of rigid training and first duty assignment, 48 Infantry Magiting Battalion on 19 June 1997. In DD, dumating kami dito ng 19 June 1300 hours. So, then, binigyan kami ng order na platon. Yung platon ko, nakasali ako doon sa reinforcement para yung mga sa highway, diyan sa barangay na Lapaan, na para makadaan yung mga ibang unit na kukuha ng mga kasama namin na bagong graduate doon sa DTO, doon sa Carmen. So, inambush yung 64th IB ng time na yon at saka yung Ranger Battalion para papasok dito sa picket ng time na yon para makapasok sila. Kami yung nag-link up sa kanila dyan sa tulay ng Nalapaan. Kasama ko yung Intel Platon ng headquarters. Kasama ko doon. Nabilong ako doon na Platon. Then, after 5:30 ng hapon, dumating kami doon sa may tulay para i-link up namin yung Ranger at saka yung 64th IB para makadaan sila papunta ng Carmen. At saka yung Ranger Battalion maka-proceed na sa kanilang area. After that, papunta pa lang kami, approaching kami doon sa may tulay. Na-encounter kami doon ng sniper. Kasama namin yung Ranger. Sila yung nag-maneuver doon sa may tubuan. Yung tubuan sa may detachment na yan. May detachment dyan dati. Pero yung detachment, umatras yung time na yon. Kasi na-overhilin, kasi marami yung kalaban na lumabas doon sa may tubuan. So kami yung pinauna ng Ranger noon para makita nila kami. Para alam ng Ranger kung saan yung kalaban. So pinauna kami nilalakad. So pag nakita kami ng kalaban, in-engage yung mga private. Mga private kasi kami noon halos, isang platon kami. Then, saka nang maneuver yung Ranger. Inaneuver nila yung kalaban doon sa tubuan. So, after 1 hour na encounter doon ng Ranger, umatras yung kalaban papunta doon sa Barangay Panikupan, yung sa likod niyan, yung Nalapaan. Then, yung instruction naman, kinuha na naman kami ng sasakyan doon, galing doon, engagement, transfer lang kami pabalik dito sa may detachment, sa may baba, doon kami pinapwisto ng Ranger Battalion para yung daan doon, di naman pasukan ng kalaban, ng time na yon. So, bilang private noon, dala-dala namin yung mga gamit namin doon. Hindi namin alam yung anong nangyari doon kasi bagong sabak namin. Unang sabak kasi namin doon sa yung putukan. Unang sabak. Unang salpak mo bilang sundalo, Master, bagbagan ka agad? Oras, sir. Oras lang. Unang oras? Unang oras, sir. Pagdating namin dito, sir. Na-jam off kasi. Ang platon kasi namin napili noon na mag-link up doon sa tulay, sir. Yung platon ko, kasama namin yung headquarters. Kaya kami yung unang nasalpak na encounter doon, sir. Sige nga, ano mo nga muna, gaano kainit yung sitwasyon ng mga panahon na yon? Yung panahon, mainit talaga yung situation ngayon kasi yung panahon na yon kasi yun yung unang papasukin namin yung Camp Rajamuda ng time na yon. Kaya yung mga tropa nag-realign na ngayon yung tropa. Yung kalaban nandiyan na sa highway. Yung time na yon, yung mga kalaban sa highway. Anong highway? Nandito tayo barangay, yung highway na sa barangay na Lapaan, nandiyan na yung mga kalaban sa highway. Nagpakita na sila diyan para i-block yung mga tropa na pupunta dito sa piket.
So, ang ginawa ng batalyon namin noon, kami yung pinadala doon, yung platoon namin, kasama yung headquarters. Kasi yung mga ibang unit ng kampanya namin noon, na-deploy na, nauna na sa amin. Nang umaga pa lang na-deploy na sila ng time na yun. Kaya wala nang trupa yung 40IB, maliban sa bagong dating na private. Kami, Dahil na-deploy lahat. na-deploy lahat doon sa may Radyamuda banda sa Inugog, yung sa Barangay Highway, sa Barangay Inugog. Yung dyan sa may tulay, sa Pagalungan, dyan lahat yung trupa naka-deploy. Kaya yung, yung nakadaan na kami, dumating kami dito ng mga alauna, 13:30, yun, dineploy agad yung platoon namin para mag-link up doon sa Nalapaan. Kasi ang Ranger Battalion noon, sinong battalion commander panahon na yun, 97. So yan yung ngayon noon, kasi kayo yung naglalaro dito noon eh. Yes, 40, 39, second SRB. Yan, Yes, sir. yan Yes, sir. dati. So, may hindi, sa mga Tagaluzon kasi hindi sila makarelate na yung ganito na pinuputol ng kalaban yung ano, tapos biglang wala na makadaan. Ganun eh, di ba? Yes, sir. Luzon naman, hindi nangyari yan eh. Yes, sir. Pero dito kasi, sige, yung sitwasyon nung kasi, war shock ka rin. Yes, sir. Yung nangyari doon, wala kaming kalam-alam talaga pagdating namin doon. Ginaid na lang kami ng ranger doon. Kasi alam nila bagong kami assign kasi makita nila yung dala namin ng mga pack. Pang training talaga. Tinulungan Yung double nila bag kami. pa, yung- Double bag pa yung dala namin. Tinulungan na lang kami na doon na kayo sa may highway. Kayo na yung magbantay na sa may highway. Para hindi na makabalik yung mga kalaban doon sa highway. Para makapasok lahat yung mga sasakyan ng tropa. So, nang time na yun, sir, maigi hanggang encounter yung ranger, kami snipe kami para ma-distract lang yung kwan namin doon. So dahil ano rin kami doon, sanay kasi kami doon galing sa training namin. Kasi yung training namin, umpisa pa ng training namin is ano talaga, yung marksmanship talaga tinuro sa amin una noon. Kasi magulo kasi marmar noon. Yung Carmen, kaya sanay kami sa paano magpaputok ng baril. Alam na namin yun. So kami yung nag-block ng ano doon para sa kalsada. Kami yung cover fire sa dadaan na convoy ng 64th IB na kukuha noon ng CS na classmate namin Saan? sa Carmen, sir. Kasi ganito so nandito kami sa Pikit, galing, ano kasi, yung Carmen, yung Camp Lucero ngayon, yan, 1996, dyan nag-Baylor si buddy natin, si Sir Robert Eduardo Lutelo. Nan yun ang training noon. Pero yun nga, dadaanan mo talaga itong highway na to para lang ano eh. Yes, sir, para ano lang talaga. Oo, so pero kainitan talaga nun. Yun yung medyo naghahari din yung ano dito sa ano, di ba? Ang gulo talaga ng panahon na yun. Yes, sir. At saka yun yung first na inassault natin yung ano, sir. Nagano tayo doon, yung nag-offensive tayo doon sa Imailip dito sa Pikit. Ay, First ganun time ba? yun, sir. Unang kuan yung offensive yun, sir. Na malaking offensive, sir. Yung ito Yung Radya Moda yun. So, yun, sir. Yung time na yan, 1997, sir. Oo, pero ito muna tayo sa introduction mo, itong Nalapaan. So ano Yes, sir. nangyari niyan? Yung ito kasi unang amoy mo ng pulbura eh. Yung ginawa namin doon, kami yung nag-cover fire sa daanan ng mga tropa na convoy. Mm. Hanggang natapos namin yung mission namin doon. So doon na kami natulog ng gabi na yun. Kaya palagi kami naras doon. Kasama namin yung ranger doon. Kabila sila ng tulay, kami sa kabila. Kaya ano naman yung mga, ano mo nun, okay pala itong mga musang. Ranger ka, ranger ka. Yeah. Ano naman yung feeling mo nun? Kaya nang time na yun, di kami takot na na kahit tatikihin kami kasi may kabady kami na ranger battalion. Nang time na yun, di kami takot kahit isang platoon lang kami doon na mga private. Tapos isang enlisted personnel na senior, yung platoon sergeant namin. Kasi wala kasing kaming officer ng time na yon nung pumunta doon. So, hindi rin kami, confidence rin kami kasi nandoon yung ranger battalion ng time na yon, yung isang kumpanya nila. Nagbantay doon, na iwan doon sa amin. Kasama namin doon sa tulay. So, kahit tinaharas kami ng gabi na yon, hindi kami natakot. Nag-return fire, sabi mag-return fire lang kayo, sabi ng ranger Ayun ba battalion. yung turo sa inyo na, Oo. mag-return per lang, Oo, amoy mo ng pulbura. Doon lang kayo sa left side ng kalsada. Huwag kayong right kasi nandoon kami sa right. So, yun yung ginawa namin. Yun lang yung ginagawa namin ng time na yun. Puro lang kami defensive, return fire sa may putok, return fire para hindi makatawid yung kalaban sa kalsada. So, yun yung mga hanggang madaling araw yung one doon.
yung mga harassment nila sa ranger at saka sa amin. So, ano lang namin na, defensive lang talaga yung ginagawa namin. Kasi mga bagong private talaga kami doon eh. Pero ano naman Master, medyo okay lang. Parang hindi ka naman nagugulantang sa buhay mo noon na pinasok mo ang pagsusundalo. Hindi naman masyado kasi confidence rin kami kasi nandyan yung Ranger Battalion noon eh. Sa tabi namin eh. Sa tabi namin yung Ranger Battalion ng time na yon. Sila yung nag-reinforce doon. Kasama namin. Timing kasi yung pagdaan talaga nila rin, sir. Timing rin yung pagdaan nila kasi pupunta rin sila ng piket kaya kasama rin sila sa na-delay. Yung Ranger Battalion. Oh, sir. Yung ka-body namin dito na yun. Sila yung last na nahawal siguro nila yung na-delay dyan. So, isang gabi kami doon palagi naras hanggang mag-umaga. So, pag umaga noon, madaling araw, kinuha na kami doon ng ng batalyon. So, kinuha na kami ng batalyon. Isang gabi lang kami doon, sir. Kinuha na kami ng batalyon. Kasama yung ranger na rin. At saka, may 30 IB na dumating ng time na yon. Sila na yung nagbantay ng 64 IB pala yun. O 38 na nagbantay ng tulay. So, alam mo noon na itong pinasok ko ay hindi biro na trabaho. Alam mo na noon. So, dahil ikaw pa lang unang ma-encounter ko na unang araw niya bilang sundalo sa deployment, bagbagan ka agad eh. Yes, sir. Kasi yun ang namin, sir eh. Sabi ko, yun talaga nasanayan na kasi sa Mindanao, sir, dito rin ako lumaki. So, rin namin na ganun talaga yung mangyari. Hindi talaga may iwasan yun. So, first day, na-encounter agad yung ko dito na-encounter ko. So, pagkatapos noon, saka ka lang anong sumunod mo na noon? Pagkatapos noon, inhaul na naman kami pabalik dito sa sir, sa headquarters. Kasi para kami noon, galit kasi yung kumpanya, sir, nagmo-move na ng time na yon. So, ninhaul na naman kami papunta doon sa sir, sa Campo Uno, sa Sinipitan, sir. Kasi yung Charlie Company, sir, ipo-pull out doon ng time na yon, yung D+1 na yon, sir. Ipo-pull out na din yung Charlie Company. So, kami na naman yung doon, sir, papalit doon sa kanila ng time na yon. So, doon sa Sinipitan, yung CP nila doon sa Campo Uno, sa baba. So, kami yung papalit doon sa mga tropa na Charlie Company. So, isang platon kami doon, sir. Yung pinalitan namin, tatlong patrol base kami na detachment yung pinalitan namin, isang CP. At sa dalawang patrol base yung pinalitan namin doon, sir. Ano bang latag ng isang patrol base ng mga panahon na yon? Sir, by platon, sir, yung latag. Ang Platon. O sige, ikwento mo nga para sa ating mga civilian viewers. Ano ba yung patrol base? Yung patrol base, yung parang detachment yun, sir. Detachment ng mga detachment. Yung para sa security rin, sa road security, sa kung lalabas at saka dadaan doon sa area. So, nang time na yun, sir, yung barang Sinipitan, Campo Uno, No Man's Land pala yung time na yun, dumating kami doon, sir. Walang kakataw-tao na yung time. Anong bayan to, Master? Yung sa Carmen na, sir. Sa Carmen? Oh, sir. Sinipitan, Carmen ticket, sir. Boundary na nila yan, sir. Yung Campo Uno. Naghati na yung tribal boundary na nila yan, sir. Doon kami dinala, sir. Pinalitan namin yung Charlie Company doon, sir. Ang time na yon. Then, siyempre na na kami doon, sir. Dumating kami doon ng umaga, sir. Galing kami dito sa loob, dito sa headquarters. Dinala kami doon. Tapos pinalitan na yung tropa ng Charlie Company. Dinala na dyan dito sa may concert. Sa may barangay Gligli. Yeah. Then, pag ng gabi na yun, sir, ang alam naman walang tao doon kasing lugar na yun. No Man's Land ng time na yun eh. Ano bang ibig sabihin ng No Man's Land, Master? Dito sa area ng mundo, dito sa North Cotabato. Ano ibig sabihin ng No Man's Land? Yung lugar doon, sir, bawal ang tao doon, sir, kasi yung lugar doon, sir, talagang yung kalaban lang yung nandoon at saka sundalo lang ang nandoon sa area na yun, sir. Yung inabutan namin. Kaya sinabi ng detachment commander namin doon, sir, yung pinaka-senior na naiwan doon, sir, na No Man's Land, wala kang makikitang tao maliban sa atin na lang dito. Yung time na yun, sir, 1997. June 20.
So, nang kuha na yun, sir. Yung nandoon na kami. So, siyempre, bago kami, sinabihan kami ng mga senior namin na ayusin namin yung bakod namin doon, sir. Kasi kaharas lang nila nung gabi na yon. So, nang gabi na yon, sir, madaling araw, sabay-sabay yung harassment namin doon, sir. 3 detachment kami. Hinaras. Inaras yung detachment namin kasama yung command post namin, sir, yung CP namin. Sandali ilang linggo to pagkatapos mo mag-report? Pangalawang gabi lang namin, sir. Pag umaga na naman, inaras na kami madaling araw, sir. Pangalawang gabi pa lang namin. Ganon katindi yung welcome remarks Yes, mo sir. sa serbisyo, paninerbisyo. Yes, sir. Pangalawang gabi pa lang namin noon natulog yung birthday IP kami, sir. Yung June 20, sir. Nandun kami. Inaras kami, sir, ng madaling araw. So, ang ano doon, sir, yung 3 detachment namin doon, sir, patrol base namin, sabay-sabay, pati yung CP namin doon, sabay aras. So, yung detachment namin, sir, yung pinaka-platon sergeant namin, sir, wounded. So, walang ibang pinaka-senior maliban sa amin, mga private kami, sir. So, na-wounded sa amin doon, sir, 5 na private, then isang Dahil na-shootan kami ng RPG ng time na yun, sir. yun talaga yung yun talaga yun. Na-shootan kami, sir. RPG kami, sir. Tapos sabay-sabay kasi yung haras sa amin, 3 patrol base namin, sir. Walang mag-reinforce ng time na yun, sir. Pero ibig sabihin, ganun kadami yung kalaban para sabay-sabay nilang ma-assault yung maharas yung 3 detachment. Yes, sir. Marami-rami talaga sila dyan dati, sir. So, inaras kami ng, sir, ng alas 4:30, sabay-sabay, sir, 3 patrol base. So, yung sa amin, sir, yung sa amin, yung wounded kasi sa amin, sir, yung platoon sergeant namin, sir. So, senior namin, sir. Tapos, conscious pa, sir, na collapse siya, sir. Wala siyang malay. Dahil sa mga tinamong sugat niya, sir. So, wala kaming ibang choice nun, sir, na gagawin. Na kung anong gagawin namin kasi private kami lahat, sir, eh. Ay, ganun ba? So, siya lang ang NCO na kasama siya niya? lang. So, mabuti na lang itong medyo may edad namin na kabat, sir. Parang nawala rin sa sarili niya, sir, ng time na yun kasi na-wounded kasama sa wounded, sir. So, ng time na yun, nagano nga siya, nagsabi siya kahit naka-wounded siya. Nung tinanong ngayon niya yung katabi niya kung saan yung tama, sir. So, ngayon ang tama niya yung sa ulo, sa likod, sir. So, nagtanong siya ngayon, anong tama niya. Kaya sinagot ng kasama kung malaki o maliit yung tama. Sabi mo ng kasama ko na malaki kasi ulo, sir, madugo eh. Narinig niya ngayon yung malaki, sir. So, ginawa niya, siya na yung nag-lead doon, sir. Siya nag-lead sa amin. Siya yung muno. Ginawa niya, sir, kinounterattack niya yung nag-aras sa amin. Oh, guy. Lumabas siya sa ng detachment. Kasi na-wounded na daw siya, baka mamatay rin siya. Magkitablan na lang daw sabi niya doon eh. So, lumabas siya ng bakod? Lumabas siya ng bakod, sir. Kaya, ginawa rin namin kasi kabats rin namin, sir. Tumabay na rin kami lahat. Kaya yung kalaban, tumakbo, sir. Tumakbo. Parang movie to. No, sir. Tumakbo sila, sir. Naghabulan kami, sir, ng mga, mga 700 meters. Kasi yung kabats namin, pa, mga private yan. sir. Kasi yung kabats namin, sir, na medyo may edad sa amin, hindi na maawat, sir. Parang, siya, dahil sa na-wounded siya. So, hinabol rin namin yun. Na namin yun, sir. Lahat na, sir, pag natapos na namin yun, tawag kami ng reinforcement. Tinuntahan kami ng reinforcement doon. Kinuha kami, sir. Ni-rescue yung mga wounded namin doon, sir. So, kami na rin yung nag-reinforce sa mga detachment namin, sir. Yung 3. Kasi sila yung pinakamalayo. Para makatawid. Lupit nyo naman. Mga private to, ha? Sir. Iniwan nyo na yung detachment nyo. May naiwan pa rin, sir, sa detachment namin yung namin, sir, yung mga wounded namin at saka bantay doon, sir. So, dahil kailangan rin nila ng reinforcement doon, sir. Ginawa rin namin para, kasi yung kasama namin, hindi naman maawat yun, sir. Ay, gusto niya talaga na makaganti rin, yung mamatay siya, paganti siya. So, tinutuloy na rin namin, sir. Kasi malapit ma lang yung mga detachment, sir. So, yun. Nirinforcean namin doon, sir. Nagdumating kami doon, nirescue rin namin sila. Dinala namin, nag-isang detachment na lang kami, sir. Dinala namin lahat yung, tinanggal namin yung mga detachment namin, water point. Yung sa may tulay. Naging isa na lang kami doon, kami sa detachment namin mismo. Puro private na to. Yes, sir. Walang kuwan doon, sir. Kasi pull out lahat yung maliban sa isang tao lang na kuwan, sir, na senior. So, nang nag-consolidate na kami ng mga alas 7 ng umaga, sir. Yun na. 7 to alas 8.
Dumating ng reinforcement namin noon, sir. Dumating ng reinforcement namin ng kumpanya namin, sir. Yung Charlie Company dumating na. Kinuha kami doon. Yung mga wounded namin. Ano sabi nila? Ang tatapang nito mga private na. Yun nga, sir. Grabe, nakasurvive kayo na wala kayong senior. Sabi namin, dahil sa kanya, sir. Yung kabats ko. Pero retire naman yun, sir. Dahil sa kanya, kung hindi siya nag-lead, talaga maubiran kami, sir. So, ganda rin yung resulta doon, sir. So, ngayon, hinatid na namin yung mga wounded namin ng time, sir, palabas. So, palabas doon, sir. Ang problema lang, sir, sa labas, kaya nambos na naman kami paglabas namin ng mga wounded namin. Grabe naman na kwento tong ang haba naman tong long playing mo na ano pa lang to, pangatlong araw mo pa lang bilang sir. private to. Inambos na naman yung kuha namin, sir. Yung reinforcement namin, sir. Oh. Yung nakasimba na yun, sir. Inambos sila. Nakatimba na yan, sir. So, ang ginawa, nakasimba at saka isang Kennedy, sir. Ang ginawa naman namin, sir, reinforce pa na naman namin sila, sir. Kami yung mga private para makatawid lang yung wounded. Oh, use mo. Then, hanggang naitawid namin hanggang dito sa may kalsada talaga namin sila inatid, sir. Sa may crossing talaga. Sa may highway. Inatid talaga namin yung tropa namin yung mga wounded yan. Kasi hindi man makalabas pag hindi namin inatid, sir. Yung pag ano na naman, sir. So, wala na kasi nag-command sa amin, sir, na senior, sir. Kasi ang nagkuha lang kasi doon, pumasok, simba lang, sir. Yung armor lang yung tawag nun. Armor lang yung kumuha. Walang organic na pumasok ng time na yun na 40 na senior. Kasi kinuha lang ng wounded, nagkuha lang ng wounded. So, yung bumalik na naman kami, balik kami galing din sa cruising. Kuwan yan, sir. Lakad kami, maulan kasi yun, sir, ng hapon. Pabalik na kami. So, mabuti na lang yung ano, sir, na yung magagandak na naman ang ambo sa amin. Nakatulog siguro yun, sir. Grabe naman na kwento to. Nakatulog yun, sir. Ngayon yung lead scout namin, sir, yung pabats ko. Mabilis rin, sir, kasi kapgo rin dati, sir. Sanay rin sa mga ganun, sir, mga lakaran. Kasi yung lugar nila magulo rin, sir. Na yung nangambo sa amin, sir, nakatulog. Katulog sa kahintay sa amin. So, pagtawid namin na yung naunahan siya ng kabats ko, nagkita sila dalawa. Okay, Yun na naman, habulan na kami, sir. Matagal kami nakabalik. Habulan na naman yun sa papasok. Habulan na naman kami doon. So, habulan. Hanggang nagsabi kami na huwag na natin habulin kasi hapon na, baka maabutan tayo ng dilim. Gusto ng kabats ko, gaganti talaga kasi siya wounded pa rin siya Ayaw niyo magpa-ibak. Daplis mo yung tama. Kung ano yung tama sir, konti lang. Parang ganun-ganun lang. So, ngayon, tumawag yung headquarters. Ang batalyon, sir, na i-pull out kami doon, sir. Pull out na kami doon, sir. Puro private pa rin to. Oo, sir. Pull out na kami. So, Charlie Company, dinala. Bago nag-DD, sir, nag-attack yung in-attack. Bago nag-offensive yung division, sir. Linabas kami lahat doon, sir. Wala na. Iniwan yung troop, ang kwan doon, sir. Yung area doon, sir. Kasi wala mang katao-tao mang area doon, sir. Inabandon doon, sir. Lumabas. Then, dinala kami dyan sa may, sir. Dito na sa, sir, sa may highway. Diyan sa may Nugog. Kasi nandyan na yung mga tropa, sir. Then, doon yung kumpanya namin, sir. Yung Charlie. So, doon kami dinala. So, yun ang trabaho namin, sir. Yung madaling araw ng 21, sir, saka nag-offensive sila, sir. Yung 21 na madaling araw nag-offensive na yung tropa. So, kami yung sa likod palagi, dala-dala ng mga gamit. Yung dumaan dito na yung unit sa may highway, sir, sa barangay Nugog, is 64th IB, 25th. Tatlong batalyon sila dyan, sir. Yung sa amin naman, sir, Sikan Isarbe, kasama namin ng ranger dito, sir. Dito kami sa may Gligli, sir, sa kabila. At saka, sir, dalawang batalyon, isang batalyon ng ranger, Sikan Isarbe, kami yung batalyon namin. Pero yung mga private, sir, lahat nagkita-kita kami doon sa kalsada, sir. Kami yung nag-maintain ng kalsada noong time na yun. So, dala-dala ng mga gamit ng mga tropa, sir. Wala pa isang linggo, maganda-gandang kwentuhan na yung pang-pelikula na kaagad yung kwento ng mga private. Yes, sir, yun talaga yung namin, sir. Kasi yung kahit nga yung mga unit naman na sign na ng mga classmate namin, gano'n rin yung experience nila. Halos gano'n kami lahat, sir. Anong serial number mo, sir? 804, sir. 329, sir. 804, basta mga hanggang 81. Yan sir, hanggang 81, sir. Yan yung mga talagang na-welcome remarks ng maayos. Yes, sir. Sagsagan. Umpisa ng 79, sir, hanggang 81. Yan yung mga, sir. Talagang, nakaranas ng pinakamatitinding mga,
kahit sa Ranger, 8-1, talagang yun talaga eh. Yes, sir. Yung ano na yun, sir, yung mga ano na yun, sir. Hindi lang kami na unit na mga kabats na encounter ng time na yun, sir. Kahit yung DD pa rin, sir. Namatayan na kami dyan sa may Kabakan, yung mga kabats namin, sir. Yung third IB noon. Ganun ba? Sila yung namatayan dyan, sir. DD. Sila yung unang na casualty yung kabats namin dyan sa third IB, sir, nung time na yun. Unang, ibig sabihin, kaka-deploy nyo, Yes, sir. ang unang araw ng deployment nyo. Oh, sir. Unang casualty namin dyan sa may bullet, yung natawag na barangay bullet, sir. Kahit yung matunog pa rin yan, sir, na barangay. Yan yung unang-unang casualty namin. Yung January, 20 June, sir, ng madaling araw yung nara sila dyan, sir. Yung ano na yun. Di ba, ano yun? Detachment yun? Detachment yun, sir. Sila pa rin yung mga kabats ko pa rin, private pa rin nakaman doon, sir, kasi ng detachment na yun. Grabe, no? Kaya pala kailangan na napakadaming private noon dahil ang titindi ng labanan. Yes, sir. Kailangan talaga ng trupa nung time na yun, sir, kasi kabilaan yung encounter noon, sir, yung opensiba ng sir, ng forces. Grabe. Ngayon lang ako makarinig na ganitong kwento na ilang araw pa lang, unang mga 3 araw, bagbagan kagad yung mga classmate mo. Kayo. Yes, sir. Halos na mga classmate namin, sir, yung unit na yun, sir, walang sir, unit na hindi Walang sir. nasiro. Yes, walang nasiro ng time na yun, sir, na na-deploy kami. Okay Yan ang unang episode ni Master Caro. Napakahaba ng listahan ng kanyang encounter. Ganon katindi. Unang episode.